Tumunog ang kampana ng Heavenly Dao sect na siyang hudyat na ipinatawag ni Ming ang kanyang mga personal disciple at hindi nagtagal ay dumating ang 9 na disciple na pinamumunuan ni Tang Yuansheng habang ang iba pa niyang mga disciple na sina Gan Yuanjian at Ye Yuanhuang ay hindi pa nakakabalik mula sa Godhood path kaya 9 lamang ang naroroon. Nakangiting tinanong ni Tang Yuansheng kung nakamit na ba ni Ming ang kanyang breakthrough at bahagyang tumango si Ming at sinabing nilikha niya ang bagong ikalawang antas ng martial god na nahahati sa 9 na malalaking yugto at bawat yugto ay may 10 maliliit na pass. Pagkatapos ay isa-isa niyang ipinaliwanag sa kanyang mga disciple ang mga ito. Ang kanyang ikalawang antas ng martial god ay hindi lamang sumasaklaw sa 9 na yugto ng longevity realm kundi pati na rin sa 9 na maliliit na hakbang ng longevity supreme na tinawag niyang divine martial stage at ang divine martial stage ay nahahati sa 9 na malalaking yugto na isa-isa niyang ipinaliwanag. Tuwang-tuwa ang mga ito habang nakikinig dahil sa wakas ay nakita na nila ang malinaw na landas sa kanilang harapan at ang dating kalituhan nila ay napalitan ng pag-asa at kaliwanagan kaya nakatagpo sila agad ng direksyon na dapat tahakin. Sa totoo lang sa loob ng ilang buwang yun ay naabot lamang ni Ming ang unang pass ng unang yugto ng Divine Martial Stage at nakakuha siya ng 3 divine abilities at 3 secret techniques. Ngunit hindi siya nagmadaling magpatuloy dahil nais niyang pagbutihin ng husto ang bawat yugto bago tumungo sa susunod. Matapos ipahayag ang kanyang mga aral ay umalis na ang kanyang mga disciple at si Ming naman ay pumunta sa bodega upang tingnan kung kumpleto na ang mga materyales na kailangan niya. Sa loob ng ilang buwang pagsasaliksik ay ginamit ng Heavenly Dao sect ang napakaraming lakas at tauhan upang bilhin ang lahat ng kailangan at natapos din nila ito tulad ng kanyang inaasahan. Ang kabuuang gastos ay umabot sa 3.106 quadrillion eternal coins at hindi pa kasama rito ang 6 na trilyon na inutang niya kay Sun Zhongshan at hindi rin kasama ang 3 quadrillion na ibinigay niya sa War Civilization, kaya dahil doon ay halos wala nang natira sa kanyang sariling pera at ang natitira na lamang ay maituturing na baon lamang. Sa bodega ng War City ay kumpleto na ang lahat ng materyales at nasiyahan si Ming at naghahanda na sana siyang simulan ang pagtatayo ng Life Palace nang biglang may dumating na mensahe mula sa Human Emperor. Ayon sa mensahe ay pumanaw na ang Heavenly Emperor at ang 3 Emperors World ay magsasagawa ng isang marangal na libing kaya bilang Crown Prince ay kinakailangang dumalo ni Ming. Nagulat si Ming sa balita at sa kanyang inaasahan ay may ilang taon pa sanang mabubuhay ang Heavenly Emperor kaya hindi niya inaasahang mamamatay ito ng ganoon kabilis. Ngunit wala siyang magawa kundi bumalik sa 3 Emperors World dahil napakahalaga ng okasyon na yun at alam din niyang pagkatapos nito ay sunod-sunod na mga pangyayari ang darating na mangangailangan ng kanyang presensya. Agad na bumalik si Ming sa 3 Emperors World gamit ang pagkakakilanlan ni Shanglong dahil mas kilala ng mga tao ang anyo nito bilang Crown Prince at nagtungo sa Human Emperor Palace at naroon ang Human Emperor at si Shanglong habang ang Human Emperor mismo ang pumunta doon at hindi lamang isang projection. Kasama rin niya ang kanyang mga malalapit na opisyal at tagasunod kaya halos mapuno ang buong palasyo at sa dami ng tao ay agad na unawaan ni Ming na ang seremonya ng libing bukas ay tiyak na hindi magiging simple. Nang makita si Ming ng Human Emperor ay tumango ito at sinabing sumama siya rito upang makipagkita sa Earthly Emperor at tumango si Ming at sumunod. Ikinumpas ng Human Emperor ang kamay nito at agad na lumipat ang espasyo at sa isang iglap ay nasa harap na sila ng pintuan ng Earthly Emperor Palace kung saan may mga tagapaglingkod na naghihintay doon at agad silang inihatid papasok. Hindi ito ang unang pagkakataon na pumunta si Ming sa Earthly Emperor Palace dahil noong una ay pumunta siya roon nang magdaos ng selos-salo ang Earthly Emperor para sa kanyang prinsesa, ngunit sa pagkakataong ito ay naramdaman niyang mas malakas ang kapangyarihan ng palasyo kaysa dati at bawat ilang hakbang ay may malalakas na bantay na nakatayo at matatalim ang mga mata habang nagpapatrolya sa paligid. Sa loob ng Earthly Emperor Hall ay tanging ang Earthly Emperor at ang Crown Prince na si Zhou Wuji ang lamang ang naroon kasama ang ilang malalapit na tagasunod at nagbigay galang ang Human Emperor sa Earthly Emperor habang tumayo ang Earthly Emperor at inanyayahan silang umupo at nagbigay galang din si Ming at umupo sa tabi ng Human Emperor habang bahagya siyang tumango kay Zhou Wujiang. Ang layunin ng Human Emperor sa pagpunta ay upang pag-usapan ang mahahalagang bagay at dahil namatay na ang Heavenly Emperor ay kailangang pagpasyahan kung paano isasagawa ang libing. Kung sino ang papalit sa posisyon nito at kung paano haharapin si Si Kongzun kaya kailangang magkasundo sila ng Earthly Emperor bago ipahayag ang anumang desisyon. Sinabi ng Human Emperor na ikinalulungkot niya ang pagpanaw ng Heavenly Emperor,
Ngunit hindi maaaring mawala ng pinuno ang kanilang mundo kaya dapat silang magkasundo sa mga susunod na hakbang at tinanong ng Earthly Emperor kung ano ang mungkahi ng Human Emperor. Sumagot ang Human Emperor na dapat nilang sundin ang kanilang mga sinaunang batas kung saan kapag namatay ang Heavenly Emperor ay ang Earthly Emperor ang papalit sa posisyon nito at ang posisyon naman ng Earthly Emperor ay ipapasa sa Human Emperor at bumuntong hininga ang Earthly Emperor at sinabing hindi siya nakatitiyak kung kaya niyang gampanan ang posisyon. Sinabi ng Human Emperor na ang lakas ng Earthly Emperor ay hindi naman mababa sa kanya at may malakas itong suporta mula sa pamilya Shi kaya kaya nitong gampanan ang tungkulin at nangako rin ng Human Emperor na buong puso siyang susuporta rito kaya nang marinig yun ay napanatag ang Earthly Emperor at sinabing susubukan niya ang kanyang makakaya. Kapag namatay ang Heavenly Emperor ay ang Earthly Emperor ang dapat pumalit ayon sa batas at wala nang pagtatalo pa roon. Ngunit may mga pagkakataon lamang na maaaring magbago ito tulad ng kung hindi nais ng Earthly Emperor ang posisyon at sa halip ay ang Human Emperor ang kukuha nito. Dahil napakalakas ng kapangyarihan ng Earthly Emperor at Human Emperor ay wala nang ibang makikialam sa kanilang desisyon at tanging silang dalawa lamang ang maaaring magpasya. Sinabi pa ng Human Emperor na may isa pa siyang bagay na nais ipaalam at kapag siya na ang naging Earthly Emperor ay nais niyang ipasa ang posisyon ng Human Emperor sa Crown Prince. Tumingin ang Earthly Emperor kay Ming at sinabing pumasok na ito sa Longevity Realm kaya may karapatan na itong maging Human Emperor at wala siyang pagtutol. Kaya tumango ang Human Emperor at sinabing ipapatawag nila ang mga opisyal, pinuno at mga kinatawan upang ipahayag ang kanilang desisyon at sumang-ayon ang Earthly Emperor. Pagkaraan ng isang oras ay nagtipo na ang mga opisyal, pinuno ng mga angkan, mga Diyos ng lupa at bundok, mga pinuno ng sekta at mga pinuno ng pamilya sa pangunahing palasyo ng Three Emperors World at maging si Si Kung Zun at ang mga dating tagasunod ng Heavenly Emperor ay dumalo rin. Dahil napakarami ng tao ay kinailangan pang maghanda ng isa pang oras bago magsimula ang pagpupulong at si Ming bilang Crown Prince ay nanatili sa Human Emperor Palace kasama ang Human Emperor habang lilito lamang sila sa huling sandali. Napansin ni Ming na tila may inaalala ang Human Emperor at agad niya itong tinanong kung may problema ba. Kaya sinabi ng Human Emperor na may kakaiba sa pagkamatay ng Heavenly Emperor. Nagulat si Ming at tinanong kung bakit nito nasabi yun at ipinaliwanag ng Human Emperor na noong nakaraang buwan ay nakipagkita pa siya sa Heavenly Emperor at nakita niyang may 3 hanggang 5 taon pa itong mabubuhay at bukod pa rito ang Heavenly Emperor ay may napakataas na cultivation kaya kaya nitong malaman ang eksaktong oras ng kanyang kamatayan ngunit ang pagkamatay nito ay biglaan at walang anumang paghahanda kaya labis siyang naghinala. Tinanong ni Ming kung nangangahulugan bang may pumatay sa Heavenly Emperor at sumagot ang Human Emperor na posible nga ito ngunit hindi niya maintindihan kung sino ang may kakayahang gawin yun at kung sino ang mangangahas na gawin yun at nagtanong pa siya kung ano naman ang pakinabang nila kung mamatay ng maaga ang Heavenly Emperor. Nag-isip si Ming at sinabing kung may pumatay man sa Heavenly Emperor ay malapit nang lumantad ang kanilang tunay na layunin at sa tingin niya kapag ipinahayag na ang kanilang desisyon ay may tututol doon. Mariing sinabi ng Human Emperor na walang karapatan silang tumutol dahil ang kapangyarihan ng Heavenly Emperor ay maaari lamang mapunta sa Earthly Emperor o sa kanya at wala nang iba at tinanong ni Ming kung wala na bang ibang posibilidad. Natahimik ang Human Emperor ng matagal at sinabing may isa pang posibilidad ngunit napakaliit ng tsansa at ang tanging ibang paraan ay kung ang Heavenly Will ng Three Emperors World mismo ang makialam. Tinanong ni Ming kung hindi ba't ang Heavenly Will ng Three Emperors World ay nilikha na noon ng unang 3 Emperors at sumagot ang Human Emperor na nilikha nga ito noon ngunit nang umalis ang 3 Emperors ay naging malaya na itong muli at sa mga nakaraang taon ay bihira itong makialam sa mga gawain sa ibaba at karaniwan ay nakikipagtulungan lamang ito sa 3 Emperors sa pagpapatupad ng mga batas. Sa katunayan ang Heavenly Will ng Three Emperors World ay may kapangyarihang hindi mas mababa sa 3 Emperors kaya kaya nitong baguhin ang resulta at tinanong ni Ming kung talagang may tsansang mangyari yun. Umiling ang Human Emperor at sinabing napakaliit ng posibilidad dahil ang Heavenly Will ay laging maingat at ayaw makisangkot sa mga gawain sa ibaba at masyado itong mataas at malinis ang kamalayan kaya bakit naman ito makikialam. Tinanong pa ni Ming kung may iba pa bang makakaapekto sa sitwasyon at umiling muli ang Human Emperor at sinabing wala na maliban kung lilito ang unang 3 Emperors. Nang marinig yun ni Ming ay tila may naisip siya at sinabi niyang ang paglipat ng Earthly Emperor sa Heavenly Emperor at ng Human Emperor sa Earthly Emperor ay mag-iiwan ng bakanting posisyon ng Human Emperor kaya marahil ang kanilang layunin ay ang posisyong yun.
Nanlaki ang mga mata ng Human Emperor at sinabing ang posisyon ng Human Emperor ay itinatakda ng nakaraang Human Emperor kaya walang ibang makikialam. Ngunit may isang bagay na dapat isaalang-alang dahil ang bagong Human Emperor ay kailangang dumaan sa isang pagsusulit sa simula ng kanyang panunungkulan. Tinanong ni Ming kung sino ang nagtatakda ng pagsusulit na iyon at kung anong uri ito at ipinaliwanag ng Human Emperor na ang pagsusulit ng bagong Human Emperor ay pinagpapasiyahan ng mga opisyal at karaniwan ay ginagawa lamang ito para sa formal at hindi talaga mahigpit. Halimbawa noong siya ang maging Human Emperor ay kinailangan lamang niyang labanan ang ilang malalakas na nilalang at madali naman niyang naipasa at bumuntong hininga si Ming at sinabing marahil ay hindi siya magkakaroon ng ganoong swerte. Tinanong ng Human Emperor kung iniisip ba niyang gagamitin ng mga kalaban ang pagsusulit laban sa kanya at hindi direktang sumagot si Ming kundi tinanong kung kapag hindi siya pumasa sa pagsusulit ay mawawalan ba siya ng karapatang maging Human Emperor. Tumango ang Human Emperor at sinabing ayon sa batas ay kung hindi siya pumasa ay maaaring magmungkahi ang mga opisyal ng bagong kandidato. Ngunit kahit na mangyari yun ay kailangan pa ring aprubahan ng Earthly Emperor at ng nakaraang Human Emperor ang bagong kandidato kaya kahit patalsikin nila si Ming ay wala rin silang mapapala. Nang sabihin yun ng Human Emperor ay biglang nagbago ang ekspresyon nito at sinabi nitong may isa pang posibilidad na tinatawag na pagsamang labanan para sa posisyon. Kung ang isang hamon ay may parehong katayuan at pagkakakilanlan tulad ng bagong Human Emperor ay maaari siyang magsimula ng labanan para sa posisyon at kapag nagtagumpay siya ay wala nang magagawa maging ang Earthly Emperor at ang nakaraang Human Emperor. Tinanong ni Ming kung sino ang may parehong katayuan at pagkakakilanlan sa kanya at ang tanging mga posibleng tao ay sina Si Kung Jun at Zhou Wujiang kung saan malabong si Zhou Wujiang kaya ang natitira ay si Kung Jun. Tumango ang Human Emperor at sinabing ganoon nga at kung si Kung Jun ay maging Human Emperor ay pagdating ng panahon na bumaba na sila ng Earthly Emperor ay maaari nitong maabot ang posisyon ng Heavenly Emperor. Malamig na ngumiti si Ming at sinabing huwag mag-alala ang Human Emperor dahil kahit noong wala pa siya sa ikalawang antas ng Martial God ay hindi siya natakot kay Kung Jun at ngayong nasa Divine Martial Stage na siya ay lalo siyang may kumpiyansa. Pinaalalahanan siya ng Human Emperor na may malakas na pinagmulan si Kung Jun kaya hindi niya dapat ito maliitin at sinabi ni Ming na tiwala siya sa kanyang kakayahan at hindi siya magpapatalo. Kaya tumango ang Human Emperor at sinabing dapat niyang alagaan ang mga tao kapag siya ay naging Human Emperor. Ang mga malalakas na nilalang tulad nila ay may kakayahang baguhin ang mundo sa isang pag-iisip lamang ngunit marami pa ring mga ordinaryong tao ang mahihina at nangangailangan ng proteksyon at nangako si Ming na pangangalagaan niya ang mga tao at tinukoy niya ang kanyang pamamahala sa Tianyuan Continent kung saan 10 trilyong tao ang namumuhay ng maayos. Sumagot ang Human Emperor na natutuwa siya sa ganoong pag-iisip at ipinaalala nito na ang sangkatauhan ay patuloy na nabubuhay dahil sa kanilang kabutihan at pagmamalasakit sa isa't isa at hindi dapat maliitin ang mga mahihina dahil maaaring sa kanilang mga susunod na henerasyon ay may isi silang na mga henyo at malalakas na nilalang na magiging pag-asa ng sangkatauhan at itinanim ni Ming sa kanyang puso ang mga aral na ito. Pagkaraan ng isang oras ay sunod-sunod na dumating ang Earthly Emperor at Human Emperor sa pangunahing bulwagan at may 3 trono doon na nakalagay sa kaliwa, gitna at kanan kung saan ang trono ng Heavenly Emperor ay bakante habang ang Earthly Emperor at Human Emperor ay naupo sa kaliwa at kanan. Sa loob ng bulwagan ay may libu-libong tao ngunit tahimik na tahimik ang paligid na kahit isang karayom na mahulog ay maririnig at nagsalita ang Earthly Emperor at sinabing narito na ang lahat ng mga opisyal at mararangal na panauhin. Matapos magkasundo ng Human Emperor at Earthly Emperor ay may 4 na desisyong ipinahayag kung saan una ang libing ng Heavenly Emperor ay gaganapin bukas at ililibing ito sa 3 Emperors Hall upang patuloy na makatanggap ng mga paggalang. Ikalawa ang posisyon ng Heavenly Emperor ay kukunin ng Earthly Emperor, ikatlo ang posisyon ng Earthly Emperor ay kukunin Human Emperor at ikaapat ang posisyon ng Human Emperor ay ipapasa kay Shanglong na siyang Crown Prince. Matapos ipahayag ng Earthly Emperor ang mga desisyon ay tumingin ito sa Human Emperor at bahagyang tumango ang Human Emperor bilang pagsang-ayon. Ngunit biglang may isang opisyal na nagtaas ng kanyang tinig at nagpahayag ng pagtutol na si Ji Sheng mula sa Ministry of Personnel. Tumindig siya mula sa hanay ng mga sibilyang opisyal at nagtaas ng kilay ang Human Emperor dahil hindi niya inaasahan na ang isang maliit na opisyal na tulad ni Ji Sheng ay mangangahas na magsalita laban sa kanilang desisyon habang kumunat din ang noo ng Earthly Emperor dahil si Ji Sheng ay dating malapit sa kanya kaya bakit ito sumulpot ngayon at ano ang kanyang pakay.
Tiningnan siya ng Human Emperor ng may matinding awtoridad at tinanong kung bakit siya tumututol at itinuro ni Ji Sheng ang Crown Prince na si Ming at sinabing hindi ito ang tunay na Crown Prince kundi isang impostor. Nang marinig yun ay nagkagulo ang lahat ng tao sa bulwagan at paano magiging peke ang Crown Prince kung totoo yun ay mawawalan nito ng karapatang maging Human Emperor, kaya nagulat ang Earthly Emperor at tumingin sa Human Emperor. Ang Human Emperor naman ay nanatiling kalmado at sinabing walang katotohanan ang paratang na yun at tinanong niya kung mayroon bang ebidensya si Ji Sheng na nagpapatunay na peke ang kanyang anak. Sa sandaling yun ay may lumabas mula sa karamihan at ito ay si Shang Yunfei na pangalawang anak ng Human Emperor na may paghihinagpis sa kanyang mukha at nagbigay galang siya sa Human Emperor. Ang ekspresyon ng Human Emperor ay naging seryoso at ang kanyang sariling anak ang tumayo sa ganitong sandali kaya naisip niyang ito ba ay isang paghihimagsik. Nagulat din si Ming at naisip na mali ang kanyang mga naunang pagtansya dahil ang mga taong ito ay may mas masamang plano laban sa kanya. Tinanong ng Human Emperor ang anak kung ano ang ginagawa nito at bagaman mahina ang kanyang tinig ay ramdam ang malalim na pagkabigo. Ngunit sumigaw si Shang Yunfei at sinabing ang kanyang kapatid na si Long Xiaobai ay namatay na maraming taon na ang nakalilipas sa kamay ng masasamang tao at ang taong nasa harap nila ngayon ay isang impostor lamang. Lalong nagkagulo ang mga tao at ang lahat ng tingin ay napunta kay Ming, ngunit nanatiling kalmado si Ming at hindi kumibo at ang Human Emperor ay nanatiling walang ekspresyon at sinabing kung may ebidensya siya ay ilabas na niya ito. Tumalikod si Shang Yunfei at inutusang dalhin ang saksi at humiwalay ang karamihan at may isang taong lumabas na nang makita ito ni Ming ay agad siyang nakilala bilang si Yuan Quan na dating isa sa 800 Divine Envoys ng Haotian Sect at kilala sa pangalang Wu Jiang. Noong unang panahon ay maituturing si Wu Jiang na isang mataas na Diyos kung ihahambing kay Ming, ngunit ngayon sa kanyang kasalukuyang kalagayan ay isa na lamang itong maliit na tao na nasa Dharma Heaven Stage 7 at siya ang taong nag-utos noon kay Ming na magpanggap bilang Long Xiaobai at pumasok sa pamilya Long. Nang maglaon ay sinubukan niyang agawin ang bangko ni Ming ngunit ipinadala ni Ming si Feng Shi upang patayin ang dalawa nitong projection at nakatakas ang kanyang tunay na katawan ngunit nasugatan si Feng Shi at namatay pa ang isa nitong tauhan na nasa Dharma Heaven Stage at mula noon ay hindi na muling nagpakita si Yuan Quan. Hindi inaasahan ni Ming na darating ito sa oras na ito at nakangiti si Shang Yunfei habang nakatingin kay Ming at inutusang magsalita si Yuan Quan. Lumuhad si Yuan Quan sa harap ng lahat at magalang na nagpakilala at sinabi niyang siya si Yuan Quan mula sa pamilya yun ng Wuding Marquis sa Three Emperors World at noong kanyang kabataan ay sumali siya sa Haotian Sect at naging isa sa mga Divine Envoy nito na may pangalang Wu Jiang habang nang bumagsak ang Haotian God ay umalis siya sa sekta at bumalik sa Three Emperors World. Pagkatapos ay tinanong siya ni Shang Yunfei kung kilala ba niya ang taong nakaupo sa bulwagan. Tiningnan ni Yuan Quan si Ming at umiling at sinabi nitong hindi niya ito kilala dahil si Ming ay nasa anyo pa rin ni Long Xiaobai kaya natural na hindi siya nakilala ni Yuan Quan. Ngunit hindi naman nabahala si Shang Yunfei at sinabi nito sa Human Emperor na hindi yun ang tunay na mukha ng tao at tiyak na makikita yun ng kanyang ama kaya kalmadong sinabi ng Human Emperor kay Ming na ipakita ang kanyang tunay na anyo. Tumango si Ming at dahan-daang nagbago ang kanyang mukha hanggang bumalik sa kanyang orihinal na hitsura at nang makita yun ng mga tao sa ibaba ay nagulat sila at nagsimulang magingay dahil naging malinaw na peke nga ang Human Crown Prince. Ngunit kakaiba ang naging reaksyon ng Human Emperor dahil hindi siya nagulat o nagalit kaya napaisip ang mga tao kung alam na ba niya noon pa man. Agad na itinuro ni Yuan Quan si Ming at sinabing ang taong yun ay si Ye Ming na dating sumali sa Haotian Sect at siya ang nag-utos dito na magpanggap bilang patay ng si Long Xiaobai upang pumasok sa pamilya Long at ang layunin noon ay mapalapit sa pinuno ng Qishan Sect na siya na ngayon ang Human Emperor. Kaya malakas na nagtanong si Shang Yunfei kung totoo ang sinabi ni Yuan Quan na patay na ang tunay na Long Xiaobai at impostor lamang si Ming at hindi itinanggi ni Ming at sinabi niyang tama iyon. Lalong lumakas ang bulong-bulungan ng mga tao at mariing sinabi ni Shang Yunfei na ang taong ito ay walang hiya dahil nagpanggap bilang Human Crown Prince at dapat itong patayin agad. Kaya inutusan niya ang mga bantay na dakpin at patayin si Ming, ngunit walang gumalaw na bantay dahil hindi nagsalita ang Human Emperor at walang sinumang nang ahas kumilos kahit may utos ang pangalawang prinsipe. Dali-daling sinabi ni Shang Yunfei sa Human Emperor na bakit hindi pa nito ipinadadakip ang impostor at kalmadong sumagot ang Human Emperor na alam na niya mula pa sa simula na ang taong ito ay hindi si Long Xiaobai kundi si Ye Ming.
Nagtaka ang lahat sa narinig dahil kung alam na pala ng Human Emperor noon pa ay bakit hindi niya ito isiniwalat at nagpatuloy ang Human Emperor at sinabing nakita niya ang kabutihan at katapatan ng taong ito kaya ginawa niya itong adopted son at hinayaang magpatuloy bilang kanyang anak at nang lalo pang umunlad ito ay lalo niya itong nagustuhan kaya itinalaga niya ito bilang Human Crown Prince. Ang mga paratang ni Xiang Yunfei ay hindi maituturing na krimen dahil kahit hindi dugo niya si Ming ay itinuturing niya itong tunay na anak at mula ngayon ay hindi na dapat bastyusan ni Xiang Yunfei si Ming dahil siya ang Human Crown Prince. Ngunit nagmadaling tumutol si Xiang Yunfei at sinabing hindi maaaring maging Human Crown Prince si Ming dahil hindi ito kadugo. Mariing sinaway ito ng Human Emperor at sinabing walang batas na nagsasabing dapat kadugo lamang ang maaaring maging Human Crown Prince at itinaas nito ang kamay at iniutos na umalis na si Xiang Yunfei kaya wala nang nagawa si Xiang Yunfei kundi sumunod. Ngunit bago umalis ay masama itong tumingin kay Ming at galit na umalis kasama si Yuan Quan. Malinaw na hindi pa tapos ang usapin dahil tumayo si Si Kungzun at malakas na nagsalita sa Earthly Emperor at Human Emperor na bilang Heavenly Crown Prince ay nais niyang makipagkumpetensya para sa posisyon ng Human Emperor at agad na sumagot ang isang matapat na opisyal ng Human Emperor at sinabing walang karapatan si Si Kungzun dahil ang posisyon ng Human Emperor ay itinatakda ng Earthly Emperor o ng Human Emperor. Ngunit malakas na tumugon si Si Kungzun na wala siyang karapatang magtanong ngunit may karapatan siyang hamunin ang posisyon dahil maglulunsad siya ng position seizure battle at nang marinig yun ng mga tao ay nagulat silang lahat dahil magkakaroon ng malaking laban para sa posisyon. Hindi nagsalita ang Human Emperor habang seryosong sinabi ng Earthly Emperor na may karapatan si Si Kungzun na maglunsad ng position seizure battle ayon sa patas na batas ng tatlong emperors. Ngunit pinaalalahanan niya ito na kung matalo ang naglunsad ng hamon ay kailangan itong kitilin ang sariling buhay sa mismong lugar at mariing sinabi ni Si Kungzun na desidido na siya at hiniling sa Earthly Emperor na pamunuan ito. Tumingin ang Earthly Emperor kay Ming at tinanong kung narinig nito ang hamon ng Heavenly Crown Prince at kung tatanggapin niya ito ay kailangan agad silang maglaban at kung tatanggi siya ay kailangan niyang ibigay ang posisyon ng Human Emperor. Kaya tumayo si Ming at magalang na yumukod sa Earthly Emperor at sinabing tinatanggap niya ang hamon. May isang opisyal na tumutol at sinabing hindi patas ang laban dahil ang Heavenly Crown Prince ay nasa Longevity Stage 6 samantalang ang Human Crown Prince ay tila bagong pasok pa lamang sa Longevity Realm. Ngunit sumagot ang Earthly Emperor na walang nakasaad sa sinaunang batas tungkol sa antas ng hamon kaya walang bisa ang pagtutol at sinabi rin ng Human Emperor na maaari nang simulan ang position seizure battle. Pagkatapos ay tumayo ang Human Emperor at Earthly Emperor at sabay na yumukod sa langit at malakas na humiling na magpakita ang labanan at umugang ang Heavenly Wheel ng Three Emperors World at bumaba ang isang banal na liwanag na naging isang arena kung saan mahalaga ang position seizure battle kaya kailangan ng patas na pagpapasya ng Heavenly Wheel na walang kinikilingan. Si Si Kungzun ang unang tumalon sa arena na may taas na 30 metro at lapad na 100 metro at ang arena ay gawa sa mga rune at napakatibay at maliwanag. Pagkatapos ay tumalon din si Ming at humarap kay Si Kungzun. Tinanong ni Ming kung sulit ba ang paglalaban nila ng buhay ang nakataya at malamig na tumawa si Si Kungzun at sinabing ang posisyon ng Heavenly Emperor ay sa kanya na noon pa man at madali lang para sa kanya ang patayin si Ming kaya hindi na dapat pag-usapan pa ang halaga nito. Kaya sinabi ni Ming na kahit ba ang pagpatay sa dating Heavenly Emperor ay sulit din at malamig niyang inakusahan na hindi dapat namatay ang Heavenly Emperor ng ganoon kabilis kaya tiyak na may kinalaman dito si Si Kungzun. Galit na itinanggi ni Si Kungzun at sinabing namatay ang Heavenly Emperor dahil nagkamali ito sa pagsasanay ng isang kakaibang teknik at hindi niya kasalanan yun at sa isip ni Ming ay naisip niyang nakakapagtaka naman na magsasanay pa ng kakaibang teknik ang isang taong malapit ng mamatay at nagkamali pa ito. Ngunit sinabi na lamang niya na kahit hindi si Si Kungzun ang direktang pumatay ay mayroon pa rin itong kaina-hinala. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Si Kungzun at sinabing itigil na ang usapan at tanggapin na ang kanyang hamon at sa likod nito ay biglang lumitaw ang malabong mga liwanag na tila mga sumasayaw na Diyos at demonyo at mabilis na tumaas ang kanyang aura habang tumawa ng malakas si Kungzun at patuloy na lumalakas ang kanyang kapangyarihan na tila hindi na pangkaraniwan para sa isang nasa Longevity Stage 6. Nagbago ang ekspresyon ni Ming at maging ang Human Emperor at Earthly Emperor ay nagpakita ng pag-aalala at ang mga tao sa ibaba ay nag-usap-usap at inakalang malamang na matatalo ang Human Crown Prince,
kung saan may nagsabi na tapos na ang Human Crown Prince dahil mas mababa na ang antas nito at ngayon ay nagpakita pa ng kakaibang kapangyarihan ang Heavenly Crown Prince kaya wala na itong pag-asang manalo habang nagtaka ang iba kung anong uri ng teknik ang ginagamit nito at bakit tumaas ang kapangyarihan nito ng mahigit 10 beses. Mayabang na tinanong ni Si Kung Jun si Ming kung alam ba nito kung bakit siya hinamon nito at malamig na sumagot si Ming na walang nakakaalam. Kaya ipinaliwanag ni Si Kung Jun na ang dahilan kung bakit maagang namatay ang Heavenly Emperor ay dahil nagsanay ito ng isang pambihirang teknik na tinatawag na 9 Revolutions Wedding Garment Divine Art at kapag sinanay ang teknik na ito ay maaaring mailipat ang lahat ng karanasan, karunungan at cultivation ng isang tao sa ibang tao. Nagulat si Ming at sinabing kaya pala ganoon na lamang ang kayabangan ni Si Kung Jun ay dahil nakuha nito ang buong kapangyarihan ng Heavenly Emperor. Ngunit sinabi ni Si Kung Jun na kasalukuyan pa lamang siya sa unang revolution at nakakuha lamang ng halos 1% ng kabuuang kapangyarihan ng Heavenly Emperor at tanging kapag natapos ang 9 na revolutions ng Wedding Garment Divine Art ay saka lamang niya makukuha ang buong lakas nito. Ngunit sapat na raw ang 1% dahil ang Heavenly Emperor ay isang 9-step supreme at napakalalim ng kanyang cultivation kaya kahit 1% lamang ay kaya nang lipulin si Ming. Sinabi ni Si Kung Jun na handa na siyang patayin si Ming at pagkasabi nito ay biglang lumabas ang 24 na itim na anino mula sa likod niya na may matinis na sigaw at diretsyong sumugod kay Ming, kaya nang tingnan ni Ming ang mga itim na anino ay nakita niyang ang bawat isa ay isang projection ng isang demonyo na may kanya-kanyang kapangyarihan, may ilan na may kakayahang pumatay at may ilan na may lason at magkakasama silang umaatake at agad na inilagay si Ming sa isang mapanganib na kalagayan. Nang malapit nang makulong si Ming ng mga projection na yun ay biglang nagpalitan ng posisyon si Ming at ang Heavenly Crown Prince na si Si Kung Jun at sa isang iglap ay nakaharap na si Kung Jun sa sarili niyang 24 na demonyong projection na bumubuo ng isang killing formation laban sa kanya. Kaya nagulat siya at mabilis na inutos na umatras ang mga ito at ito ang ginamit ni Ming na isa sa 3 secret technique na natutunan niya, ang position swap. Hindi nagtagumpay ang unang atake kaya malamig na sinabi ni Si Kung Jun na hindi sapat ang maliit na teknik na yun upang labanan siya at ginamit niya ang isa pang kakayahan na tinawag na demonic dance. Kung saan biglang lumabas ang 3,000 itim na liwanag mula sa likuran ni Si Kung Jun at ang bawat isa ay naging isang maliit ngunit solidong demonyo na may lakas ng longevity stage 6 at napakarami nila at parang mga paniki na sumugod kay Ming habang ang mga demonyong ito ay bumubuo ng isang nakakatakot na killing formation. Sa sandaling yun ay sumigaw si Ming at gumawa ng 3 simpleng galaw na humiwa sa hangin, humila at pumalo at ang 3 galaw na yun ay may katumbas na 3 divine abilities. Ang Great Cutting Technique, ang Great Folding Technique at ang Great Compression Technique. Gamit ang Great Cutting Technique ay pinutol ni Ming ang espasyo sa arena upang makabuo ng isang malaking cube at pagkatapos ay ginamit niya ang Great Folding Technique upang tiklupan ang cube sa masalimuot na paraan hanggang maging kasing laki lamang ng ulo ng tao at sa huli ay ginamit niya ang Great Compression Technique upang lalong paliitin ito hanggang maging isang bagay na kasing laki ng daliri na parang salamin na inabot niya at inilagay sa kanyang manggas. Namangha ang mga tao sa ibaba dahil sa paraang yun ay madaling napigilan ng Human Crown Prince ang malakas na teknik ng Heavenly Crown Prince at galit na galit si Kung Jun at sinabing humanda si Ming sa susunod niyang atake. Ngunit sinabi ni Ming na wala na siyang interes makipaglaro pa. Lumiwanag ang katawan ni Ming at itinuro niya ang isang daliri kay Kung Jun at mula sa kanyang daliri ay lumabas ang isang matalim na liwanag na may habang 3 talampakan na kayang pumutol ng anumang bagay at ang kakayahang ito ay tinatawag na Sword Finger na isa sa mga divine abilities na mula sa pamana ng Human Ancestor. Sa pamana ng Human Ancestor ay maraming divine abilities at secret techniques at noong panahong pumasok si Ming sa lawless na stage ay 3 taon siyang nagsanay at natutunan niya ang maraming makapangyarihang kakayahan. Kaya ang Sword Finger ay mas malakas pa kaysa sa God-slaying Finger. Nang makita ito ni Kung Jun ay agad siyang nakaramdam ng panganib at nagmadaling umatras. Ngunit wala itong nagawa dahil kahit saan siya lumiko ay nanatili si Ming sa harap niya sa layong 5 talampakan at anumang oras ay maaaring tamaan siya ng espada at ginagamit ni Ming ang Shadow Follow Secret Technique kaya hindi makatakas si Kung Jun. Matapos tumakbo ng kalahating oras ay hindi pa rin siya makaalis kaya labis na nagalit si Kung Jun at ipinagmalaki niya na may kapangyarihan siya ng Heavenly Emperor kaya paano siya tatakas mula sa Human Crown Prince, kaya sumigaw siya at sa halip na umatras ay sumugod siya at sumuntok ng malakas.
Ang kanyang suntok ay may kasamang mga hiyaw ng mga multo at sa likod niya ay tila may isang mundo ng mga naghihiganting espiritu at napansin ni Ming na nagmumula sa masamang landas ang kapangyarihan ni Si Kung Zun. Kaya nang makita ang paparating na suntok ay mahinahon ding sumuntok si Ming gamit ang isa pang divine ability na tinatawag na Taiyu Divine Palm. Ang kanyang suntok ay may kasamang puwersa ng mga bundok na parang 10 malalaking bundok na bumabagsak at nagbanggaan ang dalawang suntok at umalingawngaw ang napakalakas na tunog. Kaya si Si Kung Zun ay napaatras ng paulit-ulit at kitang-kita ang pagkagulat sa kanyang mukha. Halos buong lakas na niya ang ginamit sa suntok na yun na may suporta pa ng kapangyarihan ng Heavenly Emperor ngunit hindi pa rin niya nagawang mapaurong si Ming at napaisip siya kung gaano nga ba kalakas ang Human Crown Prince na ito.